Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat ng San Mateo, si Juan ay isang simpleng lalaki na namumuhay ng tahimik. Ang araw-araw na buhay niya ay puno ng mga karaniwang gawain, ngunit hindi na siya nakakaramdam ng kasiyahan. Bawat umaga ay nagigising siya ng maaga upang magtungo sa kanyang trabaho sa isang lokal na kumpanya ng accounting. Sa kanyang pagsusuri sa mga numero at dokumento, nagiging parang robotic na ang kanyang buhay. Hindi niya na iniisip ang sarili, kundi ang mga papel na kinakailangan niyang ayusin. Ang mga mata ni Juan ay parang laging pagod, hindi dahil sa kakulangan ng tulog, kundi dahil sa mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Ipinanganak siya sa San Mateo, at dito rin siya lumaki, ngunit parang ang bawat kanto at kalye ng bayan ay nagiging pader na humihila sa kanya pababa, patungo sa isang malalim na lungkot na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga lumang puno sa plaza, ang hangin na dumarampi sa kanyang mukha, habang naglalakad siya pauwi tuwing gabi, lahat ng iyon ay nagiging anino ng kalungkutan na wala siyang kalaban. "Juan, kamusta ka na?" tanong ni Mario, ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo, isang gabi sa isang maliit na cave sa bayan. Habang abala ang ibang tao sa mga tawanan at kwentuhan, napansin ni Mario ang tila pag-iisa ni Juan, na ang mga mata ay tumitig sa isang basong kape na hindi pa nauubos. "Okay lang, Mario," tugon ni Juan, ngunit ang tono ng kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang paghinga niya ay mabigat, at ang kanyang katawan ay parang napagod mula sa isang digmaan na wala siyang kalaban. "Medyo nalilito lang. Wala ka na bang ibang gustong gawin sa buhay? Parang wala kang gana sa lahat," tanong ni Mario, may halong pagkabahala. Nag-isip si Juan ng sagot, ngunit nahirapan. "Ilang taon na akong nagtatrabaho dito sa kumpanya. Pero parang wala nang nangyayari. Palagi na lang pareho ang araw ko. Natatakot ako, Mario. Baka wala na akong silbi. Bakit ko pa ipagpatuloy kung ganito lang?" Mario ay tahimik, pinagmamasdan si Juan na parang may pinagdadaanan. "Juan, hindi naman ganito ang buhay. Hindi lahat ng sagot ay naririyan agad. Lahat tayo dumadaan sa ganitong punto, pero hindi ibig sabihin nun natapos na." Tinutok ni Juan ang kanyang mga mata kay Mario, parang ang mga salitang iyon ay nahulog mula sa langit. "Bakit hindi ko nararamdaman ang sinasabi mo? Bawat araw, ang bigat ng pakiramdam ko. Pati ang mga dasal ko, hindi ko na alam kung may kabuluhan pa." Nakita ni Mario ang kalungkutan sa mga mata ni Juan at sinubukan itong abutin. "Alam mo ba, Juan, hindi palaging ang Diyos ang unang sasagot. Minsan, kailangan nating magtiwala sa ating sarili bago ang lahat. Kung hindi ka magpapatawad sa iyong sarili, paano ka makakaasa na may magbabalik na biyaya?" Hindi makapagsalita si Juan. Isang malamig na hangin ang pumasok sa cave, at parang ang buong paligid ay napuno ng katahimikan. Tinutok ni Juan ang kanyang mga mata sa labas ng bintana, kung saan ang mga kalye ay tahimik na natatakpan ng ilaw mula sa mga lampara sa kanto. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila nagsisimula ng magbukas ng kaunti. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula si Juan na magtanong sa sarili kung paano siya makakalabas mula sa madilim na landas na kanyang tinatahak. Nagdesisyon siya na maglakbay, ngunit hindi siya sigurado kung saan pupunta. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng sagot. Isang araw, habang naglalakad siya sa baybayin, nakita niyang mag-isa si Maria, isang matandang kaibigan mula sa simbahan. Si Maria ay may mga mata ng isang babaeng may malalim na pananampalataya at isang puso na puno ng pag-ibig sa Diyos. Bagamat matanda na siya, ang kanyang ngiti ay hindi kumukupas. Tinutulungan niya ang mga tao sa simbahan at nagtuturo ng mga halaga ng buhay. Nagbigay siya ng inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya. "Juan," sigaw ni Maria nang makita siya. Ang kanyang boses ay puno ng ligaya, ngunit naramdaman ni Juan na may isang malalim na mensahe sa kanyang tingin. "Ang tagal na. Kamusta ka na?" "Maria, hindi ko alam," tugon ni Juan, ang mga mata ay malungkot at puno ng pangungulila. Parang nawawala na ako. Hindi ko na alam kung saan pupunta. Tinatanggap ko na lang ang bawat araw na dumarating, pero parang wala ng saysay." Maria ay tumingin kay Juan nang may malasakit at inakbayan siya. "Juan, minsan ang buhay ay parang dagat, hindi mo nakikita ang dulo, ngunit hindi ibig sabihin nun na wala ka ng patutunguhan. Kung ang puso mo ay puno ng takot, hindi mo makikita ang mga biyaya ng Diyos.
Ang mga dasal ay hindi palaging natutugunan ng ayon sa iyong kagustuhan, pero huwag mong kalimutan na laging may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay. Ang mga salitang ito ni Maria ay nagsilbing ilaw sa madilim na kalsada na tinatahak ni Juan. Sa bawat mga salitang naririnig niya mula sa kanyang matandang kaibigan, unti-unting nawala ang takot sa kanyang puso. Ngunit ang pinakamahirap na hakbang ay hindi ang malaman ang sagot, kundi ang magtiwala na may dahilan sa lahat ng nangyayari. Maria, paano kung hindi ko makita ang sagot? Paano kung hindi ko makita ang katuturan ng lahat? Tanong ni Juan. Ang mga mata ni Maria ay nagniningning ng pananampalataya. Hindi mo kailangang makita ang lahat, Juan. Minsan, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa mga bagay na nakikita. Ito ay tungkol sa tiwala na kahit ang pinakamadilim na gabing ito, may liwanag na naghihintay para sa iyo. Kinabukasan, habang ang araw ay nagsisimula palang sumikat, si Juan ay naglakad muli sa baybayin. Ang malamlam na liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga ulap, na parang isang paalala na kahit sa mga pinakamatinding gabi, may pag-asa pa rin. Ngunit sa kabila ng tahimik na paligid, ang kanyang isipan ay naglalakbay pa rin sa mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Hindi na bago kay Juan ang maglakad mag-isa sa tabing dagat. Ito na ang naging kanyang uri ng pagninilay-nilay, ang mga pagkakataon na tanging ang alon ng dagat at ang hangin na dumadampi sa kanyang mukha ang naririnig niya. Minsan, naiisip niyang ang kalikasan ang pinakamalapit na kaibigan niya, walang mga pangako, walang mga sagot, pero laging nandyan para magbigay ng tahimik na pag-unawa. Nasa gitna siya ng kanyang pagmumuni-muni nang makita niyang muli si Maria na naglalakad sa direksyon ng simbahan. Mabilis itong tumigil at tumingin kay Juan, ang mga mata ay nagsasalita ng higit pa kaysa sa mga salitang maaaring lumabas mula sa kanyang bibig. Juan, tawag ni Maria, ang tinig nito ay matamis ngunit puno ng kababaan ng loob. Alam mo ba na ang buhay ay hindi palaging sumusunod sa plano natin? Minsan, kailangan mong magtiwala sa agos ng buhay, kahit hindi mo nakikita kung saan ka dadalhin. Lanan. Maria, di ko alam. Tila ba ako'y natatakot? Natatakot na baka hindi ko na makita ang aking landas, sagot ni Juan, ang tono ng kanyang boses ay puno ng alalahanin. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Juan at iniakay siya palapit sa simbahan. Bawat hakbang na iyong tinatahak may dahilan. Kung hindi mo pa makita ang dahilan, maaaring dahil ikaw ay tinutulungan ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Maghintay ka lang. Lahat ng bagay ay may tamang oras. Si Juan ay nanatiling tahimik habang sila ay naglalakad patungo sa simbahan. May isang pakiramdam sa kanyang puso na ang mga salitang iyon ay may kahulugan. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado na hindi niya nararamdaman sa mga nakaraang linggo. Naramdaman niyang parabang may liwanag na nagmumula sa isang lugar na hindi niya kayang ipaliwanag. Pagdating nila sa simbahan, dumaan sila sa maliit na garden na puno ng mga bulaklak at halamang gamot. Dito, si Maria ay nagpatuloy sa kanyang kwento. Alam mo ba, Juan, na may mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamalaking hakbang ay ang maghintay. Minsan, mas mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kabila ng hindi mo nakikita. Nakatingin si Juan sa mga mata ni Maria, at sa mga sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon. Walang sinasabi si Maria tungkol sa mga sagot o mga solusyon, ngunit ang pagkakaroon ng presensya ng taong ito, na punong-puno ng pag-asa at pananampalataya, ay isang uri ng pahinga para kay Juan. Dahil sa iyo, Maria, parang may ilaw na pumasok sa aking madilim na isipan, sabi ni Juan nang may kabigatan sa puso. Minsan, iniisip ko kung may kabuluhan pa ba ang mga nararamdaman ko. Pero siguro nga, ang lahat ng ito ay may dahilan. Bumangon si Maria mula sa kanilang pwesto at kinuha ang isang maliit na lumang aklat mula sa isang estante. Inabot ito kay Juan. Ito ang isang aklat ng mga kwento. Ang bawat kwento ay may aral na matututunan at maaaring dito mo matutunan ang mga sagot sa iyong mga katanungan. Nagpasalamat si Juan kay Maria at dahan-dahang binuksan ang aklat. Nang simulan niyang basahin ang mga salita sa pahina, isang kakaibang damdamin ang gumising sa kanyang puso. May isang maliit na kwento sa aklat na tumukoy sa isang tao na nawawala sa kanyang sarili, ngunit natutunan muling makahanap ng lakas at layunin sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang kwentong ito ay nagsilbing gabay kay Juan, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, may isang bahagi sa kanya na nagsimula ng magtanong muli, paano kung hindi ako matutulungan ng kwentong ito?
Paano kung walang tunay na sagot sa aking paghahanap? Ang mga saloobin ni Juan ay patuloy na nag-aalab, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang malalim na nararamdaman siyang muling magtiwala. Nagsimula niyang tanggapin na ang mga sagot ay hindi palaging ibinibigay ng mabilis, ngunit ito'y dumarating sa tamang panahon. Habang lumalapit ang gabi, naglakad si Juan pabalik sa kanyang bahay, ang aklat na hawak-hawak sa kanyang mga kamay. May mga pag-aalinlangan pa rin sa kanyang isip, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niyang mas magaan ang pakiramdam niya. Ang mga tanong ay hindi nawawala, ngunit sa bawat araw, natututo siyang magtiwala na darating din ang mga sagot sa tamang oras. Ang dilim ng gabi ay hindi na nagiging hadlang kay Juan. Ang mga bituin sa langit ay nagsisilbing mga gabay, at sa bawat gabi, natututo siyang yakapin ang mga hindi kilalang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga linggo ay lumipas, at ang katahimikan sa bayan ng isla ng pagsubok ay nanatiling buo. Ang mga alon sa dagat, na nagsimula ng malumanay, ay tila nagsisimulang mag-alburuto, gaya ng mga damdamin ni Juan. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat at lumulubog, isang bagay na hindi pa rin matutukoy ni Juan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mga kwentong nagbigay liwanag sa kanya, tulad ng mga gabay na bituin, ay nagbigay ng kaunting aliw, ngunit hindi pa rin natatanggal ang anino ng pag-aalinlangan. Isang araw, habang siya ay naglalakad papuntang simbahan, napansin niyang tila may nagbabagong hangin. Ang hangin na tila mula sa dagat, malakas at puno ng kabog, ay dumampi sa kanyang mukha. Ang mga ulap sa langit ay tila nagdidilim, at isang matinding pag-aalala ang nag-umalpas sa kanyang dibdib. Ano ang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili, habang patuloy na tinutulungan siya ni Maria sa kanyang paghahanap ng kasagutan. Si Maria, bagamat tahimik, ay nakaramdam ng pagbabago sa paligid. Juan, sabi ni Maria nang magkita sila sa may simbahan, may mga pagkakataong ang ating mga takot at pangarap ay nagsasanib, at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang bagyong dumaan sa iyong buhay ay hindi laging nagdudulot ng pagkawasak. Minsan, kailangan mong tanggapin ang bagyo upang magtamo ng bago at mas matatag na simula. Bagyo? Tanong ni Juan. Wala akong nakikitang bagyo, Maria. Tila ba ako'y tinatangay ng mga alon na hindi ko kayang kontrolin? Bagyo sa iyong puso, Juan, sagot ni Maria, ang mga mata nito'y puno ng kabuntot na lihim. Minsan, may mga pagbabago na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin. Ang mga damdamin ay nagiging malalakas na alon, na ang tanging layunin ay baguhin tayo. Kung patuloy mong tatakbuhan ang bagyo, hindi mo matutunan ang mga aral na dala nito. Si Juan ay tahimik, habang ang mga sinabi ni Maria ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Ang mga alon na dulot ng takot, ang mga pagbabago sa kanyang buhay, at ang mga tanong na nagsimula ng magbuka sa kanyang isipan ay tila isang malupit na bagyo. Ngunit sa mga salitang iyon ni Maria, nagkaroon siya ng isang uri ng lakas na matagal niyang hinahanap. Marahil nga, sabi ni Juan, ang aking mga takot at ang mga kwento ng mga tao sa paligid ko ay nagsisilbing bagyong nagdadala ng mga aral. Pero paano ko matutunan ang mga aral na ito? Dahil ikaw mismo ay isang alon, Juan, sabi ni Maria, ang mga mata nito ay nagsisilbing gabay. At sa bawat alon, mayroong dalang lakas at pag-asa. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap, ngunit ang mga hakbang mo ay magiging bahagi ng proseso. Huwag matakot sa mga alon. Hayaan mong itulak ka nito sa tamang direksyon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang pagnanais na magsimula muli. Habang sila'y naglakad pa uwi, napansin ni Juan ang unti-unting pagpapaliwanag ng kanyang mga saloobin. Ang mga takot na dati nagbabalot sa kanya ay naging mas malinaw. Hindi ang mundo o ang iba ang nagdudulot ng kanyang takot, ito ay ang sarili niyang pananaw sa mga bagay-bagay. Sa gabing iyon, si Juan ay muling naglakad sa baybayin, ngunit ngayon ay may bagong pag-unawa. Pinipilit niyang tanggapin na ang bagyong dumaan sa kanyang buhay, tulad ng alon sa dagat, ay may dahilan. Ang mga alon na minsang nagiging magulo ay kalaunan ay bumabalik sa kahinahunan, nag-iwan ng aral. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago. Ang mga simpleng hakbang na ginawa niya patungo sa simbahan, ang mga salita ni Maria, at ang mga kwentong kanyang binabasa, ay nagsilbing gabay na unti-unting nagsusustento ng isang pag-asang matagal niyang hinahanap. Hindi na siya natatakot sa mga bagyong darating, kundi tinanggap na niya na ang mga pagsubok ay bahagi ng proseso ng pagtuklas ng sarili. Sa gabi ng kanyang mga pagmumuni-muni, napansin niyang ang bagyong tinutukoy ni Maria ay hindi palaging pisikal.
Hindi ito laging nakikita ng iba, ngunit ito'y nararamdaman sa mga saloobin, mga tanong, at mga pagkakataon ng pag-aalinlangan. Ngunit sa mga alon ng takot at kalituhan, natututo siyang magtiwala sa kanyang sarili, sa mga taong nagtuturo sa kanya, at sa mga aral na dumarating sa tamang oras. Ang mga araw na lumipas ay tila nagiging isang ulap na mabilis na dumaan, na ang mga alon ng dagat ay naging mas malumanay. Ngunit para kay Juan, ang tunay na bagyong nagaganap ay nasa kanyang kalooban. Ang mga kwento ng mga nakaraan ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, mga anino ng mga alaala na tumatagos sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Wala siyang takot sa kalikasan, ngunit natatakot siya sa kanyang mga sariling alaala, sa mga nagdaang pagkatalo, at sa mga pagkatalo na nais niyang kalimutan. Habang ang buod ng kanyang buhay ay unti-unting lumalawak, nakatagpo siya ng isang lihim na iniiwasan niya, ang kanyang mga magulang. Puno ng pasakit at kalungkutan, ang kanilang larawan ay isang bahagi ng nakaraan na nais niyang takasan. Ngunit sa isang pagkakataon, habang siya ay naglalakad papuntang simbahan, nakatagpo siya ng isang piraso ng lihim na hindi niya kayang pigilan. Juan, may isang lihim na dapat mong malaman, wika ni Maria, habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno. Alam mo ba na ang mga magulang mo, sila'y may mga aral na hindi mo pa natutunan? Nagulat si Juan. Mga magulang ko. Ano ang ibig mong sabihin, Maria? Ang mga mata ni Maria ay puno ng kalungkutan. Ang inyong mga magulang ay may mga pananaw na maaaring magbigay liwanag sa iyo. Hindi lahat ng bagay ay tulad ng inaasahan natin, Juan. Kung nais mong matutunan ang higit pa tungkol sa iyong buhay, kailangan mong balikan ang nakaraan. Hindi upang magdusa muli, kundi upang matutunan ang mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Nagdalawang isip si Juan. Gusto niyang isantabi ang nakaraan at magpatuloy na lamang sa paghanap ng sarili. Ngunit isang bahagi sa kanya ang nag-udyok na harapin ang mga tanong na matagal na niyang ipinagpapaliban. Kung ang nakaraan ko ay magiging sagot sa aking mga tanong, paano ko ba haharapin yon? Tanong niya, ang tinig ay puno ng takot. Maria ay nag-abot ng isang maliit na kahon na tila ba naglalaman ng mga bagay na hindi pa nasisilayan ni Juan. Ang mga tanong mo ay magiging sagot lamang kapag ikaw ay matututo ng magtanong ng mas tama. Huwag matakot sa mga sagot, Juan, dahil ang mga sagot ay magdadala sa iyo sa higit pang mga tanong. Ang buhay ay isang walang katapusang proseso ng pagtuklas. Naguguluhan at puno ng pagdududa, kinuha ni Juan ang kahon at naglakad palayo mula kay Maria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binuksan ang kahon, at sa loob nito, nakita niya ang mga alahas, mga larawan, at mga liham, lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa kanyang mga magulang. Isang maliit na liham ang nakahulog mula sa loob ng kahon. Dahan-dahan niyang binasa ang mga salitang nakasulat dito. Juan, anak, ito ang mga bagay na maaaring magbigay ng sagot sa mga tanong mo. Huwag mong kalimutan na bawat hakbang na iyong tinatahak ay may kasamang pagkatalo at tagumpay. Ang aming mga pagkakamali ay hindi mo kailangang ulitin. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay at laging alalahanin ang aming pagmamahal. Hindi kami perpekto, ngunit kami ay nagmamahal. Ang mga salitang iyon ay parang mga palasong tumama sa puso ni Juan. Lihim na iniiwasan ni Juan ang mga magulang dahil sa mga alaala ng hindi pagkakaunawaan, mga hindi pagkakasunduan, at mga bagay na hindi niya kayang tanggapin. Ngunit sa mga salita ng liham, naramdaman niyang ang mga magulang niya ay may mga hangarin at pagmamahal na hindi niya noon naisip. Ang bagyong tumatangi sa kanyang kalooban ay nagsimulang lumamig. Ang mga tanong na matagal niyang ipinagpaliban ay nagsimula ng magbigay daan sa mga sagot, at sa bawat sagot, siya ay natututo ng mga bagong aral tungkol sa kanyang buhay. Ang mga alon na tumatama sa kanyang dibdib ay naging mas magaan. Ang bawat hakbang na ginawa niya patungo sa pag-unawa ng nakaraan ay nagbukas ng mga pinto sa kanyang pagninilay. Si Maria, na laging naroroon upang magbigay gabay, ay hindi na lamang isang kaibigan. Siya rin ay naging isang guro, isang tagapagbigay liwanag sa madilim na landas ng kanyang buhay. Habang ang gabi ay dumating at ang mga bituin ay muling nagningning sa itaas, naglakad si Juan patungo sa baybayin. Tinutok ang kanyang mga mata sa malalaking alon ng dagat, ngunit ngayon ay may kasamang pag-asa. Ang mga lihim ng nakaraan, mga tanong, at ang kabuntot na takot ay hindi na mahirap harapin. Ang tunay na bagyo ay hindi sa labas ng kanyang mundo, kundi sa loob ng kanyang puso. At sa bawat alon ng dagat, natutunan niyang yakapin ang kanyang nakaraan at magsimula ng bagong paglalakbay na may bagong pananaw sa buhay at pag-ibig.
Sa sumunod na araw, ang hangin sa baybayin ay tila mas malakas, at ang alon ng dagat ay mas matindi. Si Juan, na bago lang nakatanggap ng mga lihim ng kanyang nakaraan, ay nagsimula ng magtangkang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ngunit sa kanyang puso, ang kalituhan ay patuloy na lumalalim. Ang mga tanong na kanyang iniiwasan ay muling nagbabalik, na parang mga ulap na nagtakip sa kanyang mga mata. Habang siya'y naglalakad sa tabi ng dagat, nakaramdam siya ng matinding kaba. Hindi lang siya takot sa kanyang nakaraan, ngayon, natutunan niyang matakot sa hinaharap. Ang mga sagot na kanyang natuklasan ay nagdulot ng mas maraming tanong, at ang mga alalahanin ay tila nagiging isang bagyong walang katapusan. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Juan. Ang mukha nito ay puno ng galit, ngunit sa kabila ng galit na yon, may isang lihim na tila itinagong malalim sa kanyang mga mata. Juan, ang sabi ng matanda, huwag mong hayaan na ang alon ng buhay ay magpatahimik sa iyo. Ang tunay na bagyo ay hindi sa dagat, kundi sa iyong isipan. Naguguluhan, tinitigan ni Juan ang matanda. Ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Ang bagyo ay darating. Hindi mo ito kayang pigilan. Ang tanong ay, handa ka bang harapin ito? O magtatago ka na lang sa likod ng iyong mga takot? Hindi malaman ni Juan kung anong ibig sabihin ng matanda. Ang sagot na iyon ay nagbukas ng bagong katanungan sa kanyang isipan. Ngunit bago siya makapagtanong pa, ang matandang lalaki ay nagsimulang maglakad palayo, ang mga yapak nito ay sumisibol sa buhangin. Mabilis itong nawala sa dilim ng gabi, na parang isang anino ng nakaraan na muling naalala. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang kubo sa tabi ng dagat, narinig niya ang malalakas na hangin. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon, at sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niyang may isang bagay na paparating. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at tumingin sa malayo. Ang alon ng dagat ay nagsimulang magtaglay ng kakaibang lakas, at sa isang iglap, ang buong kalangitan ay naging madilim at puno ng kulog. Habang ang bagyong dumaan, si Juan ay napaisip. Kung ang bagyong ito ay ang simbolo ng kanyang mga takot, ang pagsubok na darating sa kanyang buhay, paano niya ito haharapin? Sa kanyang puso, alam niyang may ilang bagay siyang kailangang baguhin, at may mga tanong siyang kailangang sagutin, ngunit hindi siya sigurado kung handa na siyang magpatuloy. Naglakad siya patungo sa ilalim ng matandang puno na minsang kinausap siya ni Maria. Nais niyang mag-isip, maglaan ng oras para masagot ang mga tanong na patuloy na nagpapalakas ng kanyang pag-aalala. Habang siya'y nakaupo sa ilalim ng puno, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa likuran. Juan, wika ni Maria, na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Huwag mong kalimutan na ang bagyong dumarating ay hindi palaging makakasira sa iyo. Ang mga bagyo ay dumarating at umaalis, ngunit ang mga aral na natutunan mo mula rito ay magpapalakas sa iyo. Napatingin si Juan kay Maria, ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan. Paano ko ba haharapin ang mga bagyong ito? Paano ko haharapin ang mga takot ko na paulit-ulit na bumabalik? Bawat bagyo ay may dalang lakas at aral. Hindi mo kailangan lumaban sa bagyong ito, Juan. Kailangan mo lang itong harapin ng may tapang at pag-unawa. Matutunan mong tanggapin ang mga alon ng buhay, at sa pagdaan ng mga bagyo, matututo kang maging matatag. Si Juan ay nag-isip ng malalim. Ang mga salita ni Maria ay parang liwanag na tumagos sa madilim na kaisipan niya. Alam niyang may mga bagay sa kanyang nakaraan na kailangan niyang harapin, at may mga takot na hindi niya na dapat patagilid na itago. Ang bagyong darating ay hindi lamang tungkol sa kalikasan, kundi tungkol sa mga pangarap, takot, at mga desisyon na maghuhubog sa kanyang buhay. Sa sumunod na araw, dumating ang bagyo. Mabilis ang mga alon, ang hangin ay tila mas malakas kaysa sa anumang bagyong naranasan ni Juan. Ngunit ngayon, sa gitna ng bagyo, hindi na siya natatakot. Ang mga takot na minsan niyang tinangkaing takasan ay nagsimulang mawala. Sa kanyang kalooban, natutunan niyang yakapin ang pagsubok na dumarating at tanggapin ang mga bagay na wala siyang kontrol. Ang bagyo ay dumaan, ngunit ang aral ay nagsimulang magbukas ng bagong daan para kay Juan. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy at ang mga bagyo ay hindi tatagal magpakailanman. Sa bawat alon ng dagat, natutunan niyang magsimula muli. Ang mga araw ay dumaan at ang bagyong sumalanta sa baybayin ay nagbigay ng pagkakataon kay Juan upang magmuni-muni. Sa kabila ng mas malinis na kalangitan, ang mga alon ng dagat ay patuloy na sumasalpok sa dalampasigan, na parang mga lihim ng nakaraan na patuloy na bumabalik upang magdulot ng alon sa kanyang isipan.
Sa bawat araw na lumilipas, naiisip ni Juan na mayroong mga bagay na hindi pa niya ganap na naintindihan, mga piraso ng kanyang nakaraan na hinihiling niyang matutunan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa baybayin, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang bisita. Isang matandang babae na may mahabang puting buhok ang naglalakad din sa tabing dagat. Ang mukha ng matanda ay tila pamilyar, ngunit hindi siya matandaan ni Juan. Sa bawat hakbang na ginagawa ng babae, para bang may kalungkutan sa kanyang mga mata, isang uri ng pagsisisi na hindi matanggal. Juan, hindi mo ba ako natatandaan? Tanong ng matanda na may isang malungkot na ngiti. Naguguluhan si Juan. Sorry, hindi ko po kayo matandaan. Ang matanda ay huminto sa paglalakad at tumingala sa mga alon ng dagat, na parang may hinahanap sa malalayong pook ng kanyang isipan. Ako si Donna Clara, Juan. Isang tao mula sa iyong nakaraan. Donna Clara, naguguluhang tanong ni Juan. Patawarin po ninyo, ngunit hindi ko po kayo naalala. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang matanda ay dahan-dahang lumapit kay Juan, at sa kanyang mga mata ay may mga alaalang nais ibahagi. Ipinanganak ka sa isang pamilya na may mga lihim. Ang iyong mga magulang ay may mga kasaysayan na itinagong matagal na panahon. Ako ay narito upang ibahagi ang ilan sa mga ito. Nagulat si Juan, at agad niyang natanong, ano po ba ang mga lihim na tinutukoy niyo? Si Donna Clara ay nagbigay ng malalim na buntong hininga at nagsimulang maglahad ng mga kwento mula sa nakaraan. Ipinakilala niya ang mga magulang ni Juan na hindi na siya nakatagpo mula nang siya ay bata pa. Sinasabi ng matanda na ang kanyang ama, si Enrique, ay may malaking papel sa isang lihim na nagdulot ng hindi inaasahang pagbabago sa buhay ni Juan. Isa sa mga lihim na ito ay patungkol sa isang kontrata na hindi na ipaliwanag kay Juan. Bilang anak, may karapatan kang malaman ang katotohanan, Juan. Ang kontratang ito ay nagsisilbing susi sa maraming tanong na iyong itinatanong sa iyong isipan, paliwanag ni Donna Clara. Hindi makapaniwala si Juan sa narinig. Sinabi ni Donna Clara na ang kontratang ito ay may kaugnayan sa isang sinaunang propesya na nagsasaad ng mga kalagayan sa buhay ng pamilya ni Juan, isang propesyang may kinalaman sa kayamanang pinagmulan ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng kontratang ito, naging bahagi siya ng isang mahahalagang pagkilos na nag-ugnay sa kasaysayan ng bayang ito. Ngunit bakit hindi ko po alam ang lahat ng ito? Tanong ni Juan, ang mga mata niya ay punong-puno ng mga tanong. Dahil may mga bagay na nais itago ng iyong ama, sagot ni Donna Clara. Nais niyang protektahan ka mula sa mga panganib na dulot ng iyong pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, oras na para malaman mo ang buong kwento. Dahil ang iyong buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga desisyon ng iyong mga magulang. Dahil sa mga salitang ito, si Juan ay nagsimula ng mag-isip ng malalim. Kung ang mga magulang niya ay may mga lihim na tinago, paano niya haharapin ang mga ito? Ang mga desisyong ginawa nila ay may malalim na epekto sa kanyang kasalukuyan at hinaharap. Ipinagpatuloy ni Donna Clara ang pagpapaliwanag. Ang kontrata na iyon ay isinulat ng iyong ama at ng mga matatandang tagapayo sa bayan. Ngunit ang mga kondisyon nito ay maaaring magbago batay sa kung sino ang magiging tagapagmana ng kayamanan. Kailangan mong malaman ang mga detalye upang maprotektahan ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay. Nais ni Juan na magtanong pa, ngunit bago siya makapagsalita, bigla na lamang dumating ang isang masamang balita. Ang isang makapangyarihang grupo ng mga tao, na pinangunahan ng isang hindi kilalang tao, ay nagsimulang maghasik ng kaguluhan sa bayan. Ang mga alon ng dagat ay tila kumakalma, ngunit ang hangin ay nagsimulang magbago ng direksyon, tandaan ng darating na unos. Ang mga kaganapan ay nagsimulang mag-iba, at si Juan ay nahulog sa isang malaking pagsubok. Ngunit habang siya ay naglalakbay patungo sa mga kaganapan, alam niyang ang lihim na ipinagkaloob sa kanya ni Donna Clara ay magiging susi sa kung paano niya haharapin ang mga darating na pagsubok. Nais ni Juan na malaman ang buong kwento ng kanyang nakaraan, at ang mga lihim na tinatago ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat hakbang, ang mga sagot ay nagsimulang magbukas ng mas maraming tanong. Ang bagyong dumarating ay hindi lamang sa pisikal na anyo ng kalikasan, kundi sa mga bagong pagsubok na naglalantad ng mga lihim ng nakaraan. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon sa kalangitan, at ang hangin ay umihip ng mas malakas, na para bang may dala itong hindi maiiwasang bagyong. Si Juan ay naglakad ng mabilis sa direksyon ng kanyang bahay, hindi maiwasang mag-isip tungkol sa mga ipinahayag ni Donna Clara. Ang mga salitang iyon ay nagsimula ng maging mabigat sa kanyang isipan.
May mga bahagi ng kanyang nakaraan na hindi siya handang harapin, ngunit parang hindi niya na kayang iwasan pa ang mga ito. Ang hindi alam na katotohanan ay patuloy na gumugulo sa kanya, at mas pinipilit niyang maghanap ng mga sagot sa kabila ng panganib na dulot nito. Habang patuloy na lumalakas ang hangin, naramdaman ni Juan na ang kanyang mga paa ay naglalakad sa isang landas na hindi niya kayang baguhin. Isang matinding kalungkutan ang bumabalot sa kanya, na nagmula sa mga lihim na hindi siya alam, mula sa mga magulang niyang hindi na niya kasama, at mula sa mga desisyong ginawa nila na nagbukas ng pinto sa isang masalimuot na hinaharap. Pagdating niya sa kanyang tahanan, nakita niyang ang lahat ng bagay ay tila nag-iba. Ang kanyang bahay ay tahimik, masyadong tahimik, at ito ang nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot. Pumasok siya sa loob at sinalubong ang matinding katahimikan ng bawat sulok ng bahay. Lahat ay parang matagal nang hindi ginagalaw. Sa harap ng kanyang mata, tumambad ang isang piraso ng papel na nakadikit sa pader. Isang liham. Ang liham ay mula sa isang hindi kilalang pangalan. Tila isang babala. Juan, ang liham ay nagsimula, ang oras ay malapit na. Ibinukas mo na ang pinto na dapat ay nakasara magpakailanman. Huwag mong hayaan na ang mga puwersa ng nakaraan ay magtakda ng iyong kapalaran. Saan ka man magpunta, tandaan mo, hindi mo kayang baguhin ang iyong pinagmulan. Kahit na siya ay nagtangkang intindihin ang nilalaman ng liham, ang mga salita ay nagdulot ng higit pang kalituhan sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin ng puwersa ng nakaraan? Ang liham ay tila nagsisilbing babala, ngunit hindi niya alam kung paano niya dapat tugunan ito. Hindi niya kayang hayaan na ang mga ganitong pagdududa at takot ay magtakda ng kanyang landas. Habang pinagmamasdan ang liham, narinig ni Juan ang mga yabag sa labas. Mabilis niyang pinatay ang ilaw at nagtago sa isang sulok. Ang mga yabag ay lumapit ng lumapit, at narinig niya ang mga tinig ng mga tao, ang mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ang mga tinig na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na may malaking panganib na malapit na. Ang mga tao ay may mga tinig na puno ng puot, may mga galit at takot na sumisibol mula sa kanilang mga labi. Ang mga yabag ay lumakas, at sa isang iglap, ang pinto ng kanyang bahay ay nabanggit. Ang mga tao ay pumasok, at agad nilang tinutok ang mga mata kay Juan. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni Juan, hindi na kayang itago ang takot sa kanyang boses. Ang pinuno ng grupo ay hindi nag-aksaya ng oras. Juan, alam mo ba kung ano ang iyong pinagmulan? Alam mo ba kung anong dala mo sa iyong mga kamay? Naguguluhan, hindi makapagsalita si Juan. Sa gitna ng kaguluhan at takot, siya ay nagtatangkang maghanap ng sagot, ngunit tila ang bawat piraso ng impormasyon na natutunan niya ay nagiging mas komplikado. Ang mga tao na dumating ay hindi karaniwang mga tao. Sila ay may mga kasaysayan na nag-ugnay sa pamilya ni Juan sa mga lihim ng nakaraan. Nagsimula niyang maramdaman na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay may koneksyon sa isang mas malaking puwersa na kumikilos sa dilim. Ang pinuno ng grupo ay lumapit sa kanya at nagtakip ng isang piraso ng tela sa kanyang mga mata. Hindi mo kayang itago ang iyong kapalaran, Juan, ang tinig ng pinuno ay malalim at malamig. Kailangan mong malaman ang mga lihim ng nakaraan. Kailangan mong maglakbay at tingnan kung anong nakatago sa ilalim ng mga alon. Ang mga kamay ni Juan ay nagsimulang manginig, ngunit hindi siya nakapagpahayag ng salita. Pinilit niyang lumaban, ngunit alam niyang wala siyang kakayahan laban sa mga taong ito. Ang mga puwersang nag-organisa ng lahat ng ito ay mas malalakas kaysa sa kanya. Habang siya ay tinatangay ng daloy ng mga pangyayari, may isang bagay na nagsimulang magliwanag sa kanyang isipan. Ang liham na natanggap niya ay may kaugnayan sa mga puwersang ito. Ang mga lihim ng kanyang pamilya, pati na rin ang kanyang koneksyon sa nakaraan, ay tila may kinalaman sa mas malalaking puwersa na naghihintay ng tamang oras upang dumating. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang magbukas ang isang pinto na magdadala kay Juan sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Nang magising si Juan, wala na siya sa kanyang tahanan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Ang katahimikan na nagmumula sa paligid ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkaligaw. Isang lugar na hindi niya matukoy, ngunit tila pamilyar. Ang mga yabag ng mga paa na naririnig mula sa malayo ay tila bumabalik sa kanyang isipan, ngunit ang pinagmumulan ng mga tunog ay hindi matukoy. Pinilit niyang gumalaw, ngunit ang mga kamay at mga paa niya ay nakakadena. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at tumingin sa paligid.
Isang dim na ilaw ang pumapaloob sa madilim na kwarto. Ang mga pader ng kwarto ay tila gawa sa matigas na bato, at ang kisam ay mababa. Wala siyang makita na pinto o bintana, ngunit may isang ilaw mula sa isang maliit na butas sa kisam na nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa kabila ng lahat ng iyon, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang sumik sa kanyang dibdib. Nasaan ako? Tanong ni Juan sa sarili, ang kanyang tinig ay malakas sa katahimikan ng lugar. Hindi siya sigurado kung sino ang may sala sa kanyang pagkakahulog sa ganitong lugar, ngunit may isang bagay na nagsasabing hindi ito isang aksidente. Sa isang kanto ng kwarto, may isang tao na nagmamasid sa kanya. Si Donna Clara. Ang kanyang matandang mukha ay hindi nagpakita ng kalungkutan, ngunit may isang seryosong ekspresyon na nagpahiwatig na alam niya ang higit pa sa pinapalabas niya. Juan, ang sabi ni Donna Clara ng mahinahon, alam kong nahulog ka na sa bitan. Ngunit hindi mo na maiiwasan ang iyong landas. Lahat ng nangyari ay isang bahagi lamang ng mas malaki at mas madilim na plano. Sinubukan ni Juan na humarap, ngunit ang mga kamay at mga paa niya ay hindi gumagalaw. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit ako nandito? Tinutukoy mo ang iyong sariling kapalaran, sagot ni Donna Clara. Ang lihim ng nakaraan ay naglalaman ng mga sagot na tanging ikaw lang ang makakaalam. Ang iyong pamilya, Juan, ay may isang misyon na matagal nang naitatag. Ang mga kaganapan na nag-ugnay sa atin ay nagsimula pa noong mga taon ng digmaan. May mga puwersa na naghihintay ng tamang panahon upang muling magbalik. Si Juan ay naguguluhan. Sa kabila ng kanyang takot, ang mga salitang ito ay nagsimula ng magbukas ng mga pinto sa kanyang isipan. Hindi ko naintindihan. Ano ang nangyari noong panahon ng digmaan? Paano ito naugnay sa aking pamilya? Donna Clara ay naglakad papunta sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan. Ang iyong pamilya ay hindi basta pamilya. Kayo ay may kaugnayan sa isang sinaunang linya ng mga mang-ukit ng landas, mga mang-ukit na may kakayahang magbukas at magsara ng mga pinto sa pagitan ng mga mundo. At ikaw, Juan, ay isang susi sa mga pinto ng nakaraan. Hindi malaman ni Juan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan, ngunit natatakot siyang malaman ang mga sagot. Paano ko maaabot ang mga pinto na ito? Ano ang kailangan kong gawin? Upang malaman ang mga sagot ni Donna Clara, kailangan mong dumaan sa mga pagsubok. Kailangang magsimula ka ng iyong paglalakbay at makatagpo ng mga tao na magbibigay gabay sa iyo. Hindi mo ito kayang gawin mag-isa, ngunit mayroon kang mga kakampi na magbibigay ng lakas sa iyo. Nais sanang magtanong pa ni Juan, ngunit bago siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang sumabog mula sa madilim na dulo ng kwarto. Isang pinto ang biglang lumitaw sa harap nila, na parabang nagbukas mula sa wala. Mabilis na lumapit si Donna Clara sa pinto at tinitigan ito ng matalim. Iyan ang pinto ng iyong tadhana, Juan, sabi niya. Wala nang pag-urong. Pumili ka. Tumungo ka sa pinto o manatili dito sa dilim. Si Juan ay natigil. Hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin. Ngunit ang mga salitang binitiwan ni Donna Clara ay nagsilbing hudyat ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mas malalim na lihim ng kanyang pamilya, at sa mga puwersang matagal nang nakatago sa dilim ng kasaysayan. Nang hindi nag-aalangan, si Juan ay tumayo at lumapit sa pinto. Hindi siya sigurado kung anong naghihintay sa kanya, ngunit isang bagay sa kanyang loob ang nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Ang mga sagot o ang higit pang mga tanong ay nasa pinto na yon. Bago siya pumasok, narinig niyang nagsalita si Donna Clara mula sa likod. Hindi lahat ng sagot ay magaan, Juan. Alamin mo kung ano ang iyong kakayahan at kung hanggang saan ka kayang dalhin ng iyong lakas. Pinilit ni Juan na sumagot, ngunit ang pinto ay mabilis na nagsara sa likod niya, at naramdaman niyang siya ay dinala sa isang lugar na mas madilim at mas tahimik kaysa sa bago. Sa kabila ng takot at kalituhan, siya ay hindi na muling nag-atubili. Itinutok niya ang kanyang atensyon sa bagong paglalakbay na nagsimula na, at alam niyang hindi na niya kayang pagdudahan ang landas na tinatahak. Ang hangin ay malamig at matalim habang si Juan ay naglalakad sa madilim na daan. Wala siyang alam kung gaano katagal na siya naglalakad, ngunit ang bawat hakbang ay tila humahadlang sa kanyang pangunawa. Ang mga anino ng nakaraan at ang mga tinig ng hindi kilalang mga tao ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ang mga pader ng madilim na landas ay tila hindi natatapos, at bawat liko ay nagdadala ng isang bagong misteryo, isang bagong tanong na hinihingi ang sagot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig,
hindi lamang dahil sa lamig kundi dahil sa mga katanungang patuloy na dumadaloy sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanyang pamilya? Bakit siya napili? At sino ang mga kalaban na tinutukoy ni Donna Clara? Ang lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang malaki at komplikadong palaisipan, at wala ni isa sa mga piraso ang nagkakasundo. Bawat hakbang ay tinutulungan siya ng mga alon ng hangin na sumasalubong, ngunit sa kabila nito, nararamdaman pa rin niya ang kakulangan ng anumang piraso ng kasiguruhan. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, ngunit sa bawat sandali, natutuklasan niyang ang kanyang kapalaran ay mas nakakabit sa mga bagay na hindi niya kayang makita, mga bagay na umiiral sa anino. Habang naglalakad, narinig niyang may mga yapak na lumapit mula sa likuran. Hindi niya ito narinig agad, ngunit nang marinig niya ito, ang kanyang puso ay nagsimulang mag-accelerate. Nang lingunin niya ang likuran, nakita niyang isang